Kamusta, Attorney Jimmy? Magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa Vox Populi at sa lahat ng mga gwapo kong kasama. Nakakatulog naman. In fact, tulog po kami nung nangyari yung mga nakaraang nangyari, kaya wag niyo po sanang isisi sa amin. Ayun, siyempre, Banat Bay. At ayun na nga, siya rin po ang legal counsel mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So marami tayong pag-uusapan patungkol po sa mga nangyari kasi tila na iba na ang kwento ngayon. Ang usapan supposedly ay yung pag-atake ng NBI sa Senado. Pero ngayon tila ang focus tumakas daw si Senator Bato de la Rosa. Unang tanong natin kagad kay Atty. Jimmy, masasabi ba nating pugante si Senator Bato para sabihin tumakas siya? Hindi po pwedeng tumakas ang isang hindi akusado, at least in a jurisdiction. Linawin lang po natin sa lahat ng mga nalilito na ang warrant po na being brandished by former Senator Trillanes and being unlawfully enforced by Matibag and the NBI is a foreign warrant at ulit-ulit nyo nang narinig na hindi pa yan dumadaan sa competent judicial authority here in the custodial state na tinatawag ng Rome Statute. So, kung kayo po ay walang valid warrant against you, how can you escape? You can use it in yung normal sense of the escape na tumakas siya. Pero ano ba yung tinakasan niya? Unlawful arrest ang tinakasan niya. Pero as regards a lawful arrest, wala siyang tinatakasan. Kanina, nasa Senado po ako. Wala namang ibang senador akong nakita doon at the time I was there. So, lahat sila umuwi. So lahat sila tumakas? Yun na nga, lahat sila umuwi. Pati si Bato, baka umuwi. Diba? Pero you cannot call that escape. That he was not under any obligation to stay there. Pero unang tanong kagad, nakita nyo ba yung warrant na sinasabi ni Trillanes? Wala nga eh. May natanggap ba kayo? Na-servan ba kayo formally ng warrant? Hindi nga eh. That's the problem because we do not know ano ba ang proseso niyang pag-serve ng secret warrant na sinasabi ng ICC. Kasi meron silang internal rule na pwede daw mag-serve ng secret warrant. For me, that goes against the very essence of due process. No? You're supposed to be informed of the charges against you. Lalo na by foreign tribunal na wala namang saklaw-saklaw sa atin. Kaya lang, merong ginaganito-ganito si Trillanes na warrant. Kung sabihin kaya natin warrant din ni Sir Jack, pwede ba yun? Na hindi ko ipapakita kay Sir Jack? Wara. Yung warrant, wara. Hindi kasi nga ganito. To be fair ha, locally, sa rules of court, Rule 113, no, yung warrant, pwede namang hindi ipakita ng arresting officer. Assuming it is a local warrant, tsaka ina-announce niya yung kanyang authority tsaka yung purpose niya of making the arrest. And then, dadalhin sa nearest police station, pwedeng dun ipakita yung warrant. Local rules natin yan. But that only applies, kasi ginamit to ng mga ibang luminaries eh. Pwede mo yan i-apply kung valid yung warrant. Hindi nga po valid yung warrant ng ICC dahil wala nga jurisdiction at kung meron man, assuming arguendo, meron nga, daan nyo po sa competent judicial authority according to Article 59 of the Rome Statute. Yun nga yung tinatanong, attorney. Yung sinasabi nila na enough na daw na judge yung ICC. Kaya pwede sila mag-issue ng warrant. Pero meron po akong nadinig, ganito po yun. Ang sabi, ba't yung kay Saldico? Meron ding warrant. Tapos, doon sa foreign country, hindi nila pwedeng ipatupad dahil kailangan nilang respetuhin yung batas doon. Bakit ngayon dito, ayaw nilang respetuhin yung batas dito na dumaan sa competent court? That is an absolutely strong and correct point. At kung tingnan niyo yung ibang bansa na state party sa Rome Statute, lahat sila, France, Korea, and all that, no? Lahat sila adhere to the fact na dapat dumaan muna sa korte nila ang ICC or any other foreign warrant, mga Interpol, Red Notice, diffusion, dumadaan po sa local nilang proseso. Tayo lang po ang natatanging bansa na may mga officials representing our country na are trying to say na hindi, wag na natin idaan sa ating local courts. Baliktad na baliktad po ang ginagawa ng opisyal natin sa mga ibang bansa. At saka parang, actually medyo mali pa nga yung argument na yun dahil yung nag-issue ng warrant ay Pilipinas at Pilipino si Saldico. Correct. Ito, ICC ang nagbigay ng warrant, Correct. hindi naman bansang Pilipinas, pero ibibigay natin. Correct. So parang malabo talagang ito yung warrant na to. Correct. Pero merong bali-balita na iba daw yung pinakita ni Trillanes at yung totoong kaso
Bakit bigyan po kami ng paliwanag dito? Lilinawin ko lang po. The only reason why we are making assumptions, hindi pa sure, assumption lang, na parang spurious yung pinakita ni Trillanes na warrant is because we were not served or formally served a copy of it. So ang nakikita namin, through their own fault, ay yung mga copies lang sa media, yung mga ginaganyan niya, siniscreen capture namin, ini-enlarge namin. Why? Is that our fault? Hindi. Kasi nga hindi nyo kami binibigyan. At base po sa research ng team namin, iba po yung mga case number na nakasulat doon, laban doon sa original na warrant na nirelease na rin naman ng ICC. So, as for now, it seems to be a spurious document being brandished by the former senator. So linawin natin, iba yung numero? Iba. Oh, we can show you the pictures, or you can do your own research. And again, I am very open to correction with this on this regard. With the disclaimer na kung nagkamali man ako, hindi namin kasalanan. Hindi nyo kami pinibigyan ng kopya eh. Dito nga sa video na to, makikita mo na parang ang bilis lang niyang finish. Tapos, ano niya na binalik niya na kagad eh. At saka usually, pagka ganyan, media, humihingi din ng copy yan eh. Pero ang media, walang copy ng mga decision ng Supreme Court, mabis nakakuha yung media, no? Oo eh. Ayaw itaas, oh. Ayan, ibabalik niya yan kagad. Hindi niya na, parang alam mo yun, hindi na rin niya pinahal na hawak niya eh. Ang dami pong, there's so many things wrong with this picture. Number one, the warrant itself. Number two, the person serving it. Ano po ba yung authority nito? Pinapunta raw siya, doon iba to siya Oo, manghuli. sabihin na natin kasi alam naman natin yung statement na yun is just a casual, parang pang-asar niya lang na statement. Pero bigyan niyo po kami ng official statement. As a matter of fact, kasali po sa mga supplemental petition namin sa Supreme Court, we pray before the Honorable Court na pasagutin si Trillanes. Under what authority? Yan po ang totoong meaning ng quo warranto. Di ba? Narinig niyo quo warranto. Quo warranto means under what authority? Under what authority are you serving that warrant? Hindi kaya attorney, galing din sa sa recto yung warrant niya. Baka kasama ng budol mo, Anipin na print yan. Oo nga eh. Pero attorney, going back doon sa, alam mo, nakalabas si Senator Bato, no? Kasi yung mga kritiko, sinasabi nila tumakas. Parang hindi natin matatawag na tumakas kung wala pa namang warrant of arrest. Considering na siya ay nasa protective custody ng Senado, may nalabag ba siyang batas dito? Wala. Very strongly emphasize yan ng legal team namin that he has committed no wrong and he has in fact just performed an act of self-preservation. Because hindi naman po legal yung arrest na sinusubukan gawin ng NBI, di umano. No? At yung kanyang fear for his life was very real kasi may president. Dahil yung president, si Rodrigo Duterte. So, pwede siyang bigla na lang i-aeroplano. Oo. So, naghihiyakan silang mag-ina. There was no plan here. No? Wala pong, maniwala man ng audience or hindi, wala naman ditong malalim na plano na sisipot siya, tatakas siya. Lahat yan mga the opportunities that he presented to them. Nung the night na magkasama kami, naghihiyakan silang mag-asawa eh. Na, Dad, baka ano ka na ha? Bawa, hindi na kita makita. Ganun yung mga nakikita namin. So justifiable talaga, attorney, no? Yung pagtatago, yung hindi pagsipot ni Senator Bato de la Rosa sa Senate, no? Ulit-ulit kong sinasabi, hindi siya nagtatago. Nagtataguyod siya. Yun ang lagi kong sinasabi. He is upholding our sovereignty. Pero attorney, kailan papasok si Senator Bato? Kailan pa papasok? Kailan papasok ulit? Oo. Oh, God only knows, no? Kasi, siguro pag there's a small chance, no? Pag na-issue yung TRO or pag nadinig yung aming mga petisyon at ang Korte Suprema ay naglabas ng malinaw na po na rules on extradition, on surrender, and all that, we will advise him to attend. Attorney, itong NBI, may kakaharapin bang kaso ito dahil dyan sa warrant na hawak ni Trillanes? From our end, it is a possibility. Kasi yung client namin nang directly damaged ng mga accounts nila, di ba? In fact, he was threatened ng deprivation ng life, liberty, and security. And nasugatan siya, nadapa siya, na-threaten yung kanyang pamilya, natakot sila, sleepless nights, di ba? Nagkaputukan ba? Nagkaputukan. Of course, there was an attempt to stop his participation in the legislative proceedings. Di ba? Marami na kayo narinig siguro na violation yan of the parliamentary immunity, Article 145 ng Revised Penal Code. Sa totoo, yung opinion ko, sedition yan eh. Sedition, hindi inciting, sedition mismo. Kasi sa sedition, public, tumultuous uprising, armed, to prevent the function of the legislature or any branch of government, no? O nandun lahat eh. Public. Ang dami nila, tumultuous. Ilan yung may 2 babae, 3 lalaki, basta more than 3 naman. O armed. O ano yung purpose? Apparently,
na hindi makaboto, di ba? Para sa akin, sedition eh. No, but again, it is up to our legal team to come with the proper argument. Kasi medyo isa sa mga nagiging sentimento ng mga netizen ngayon, kitang-kita natin kung papaano binaboy ng NBI at ni Matibag itong Senado. Wala bang gagawing hakbang sa inyong pagkakaalam ang SP, ang Senate President, dito? At kung wala man siya, meron ba kayong personal na gagawing hakbang para idemanda talaga at panagutin itong mga gangster na mga NBI na ito? Sa personal muna tayo because I cannot speak for the Senate President. Sa personal muna, it is more than likely na magsasampa kami ng kaso. Pero hindi ko pwede naman i-disclose just for purposes of legal strategy. Pero doon naman po kay Senate President Alan Cayetano, base lang po doon sa nakaraan niyang press con at yung parang outward niya na nagalit doon sa nangyari. And he categorically calls it an attack on the Senate. Parang imposible na hindi siya mag-take ng legal action. So I predict a legal action from the attorney, Alan Peter Cayetano. Attorney, sabi kasi ni Attorney Matibag, rumisponde lang daw sila sa request ng GSIS. So now, Nagtatanggal ng kandado para mabuksan at ikandado ulit, no? Ganun ba, di ba? ito bang magkukonsider ba natin na premise na ng Senado? Kasi magdingding lang ang pagitan eh. The judge would probably look at the intent. No? The intent, hindi na yung mga spatial arrangement or whatever. They will look at the intent. Because hindi naman po simple trespassing ang ipapile mo dyan if ever eh. Diba? What was the attempt? At the very least, it was an attempt at either an unlawful arrest or baka nga terrorism pa yan eh. Hindi mo alam kung ano yung intent kasi eh. Masyadong malabo, no? So, we'll see. At saka kung kailangan ng proteksyon ng GSIS, di ba dapat pulis ang ni-request, hindi NBI? At kung sakasakaling lumabas ba si Bato, halimbawa lang, doon sa GSIS at pinigilan ng NBI, without proper authority, di ba pwede makonsider yun na kidnapping ang gagawin nila? Kidnapping, unlawful arrest, violation pa rin ng parliamentary immunity, napakadaming kaso eh. The point being na marami pong inconsistencies ang sinasabi ni Director Matibag. Nagbabangga-bangga na po ang sinasabi niya at ng palasyo. At it seems to me na obvious naman po sa lahat ng mga nag-iisip pa na yung mga statements niya ay puro cover up. No? He is making it up as he goes along. Pag meron nag-accuse sa kanya na parang ano kayo nun, sinusubukan niyo pumasok. Hindi po, tinatanggal lang namin yung kandado para i-secure ulit. Laging ganun eh. Tapos, nung nangako siya kay Alan na magpapakita kami ng warrant, nasa kotse lang. Diba? Tapos hindi naman. Wala pa naman pong totoo. Ako, hindi ko pa siya inaaway. Ano? Pero kasi these are his actions. Nangangako siya, nagko-commit siya, hindi naman po nagkakatotoo. At kung totoo yung sinabi ng Pangulo na nung alas 4, pinapa-pull out na sila, which by the way, incriminates the President na they're acting on his orders. But let's set that aside. Nandun pa rin sila pagkatapos, di ba? Ibig sabihin, nilabag din nila yung supposed leader nila. So madami pong hindi nagtutugma sa mga sinasabi niya. So he cannot expect us to respect his next pronouncements. Actually, di talaga nagtutugma-tugma. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ni NBI Matibag, tsaka ni Claire Castro. Now, ang balibalita po, yung nahuli daw ay driver. Yung Oragon ba yun? Oragon? Oragon. In a lawyer's perspective, pwede ba magdala ng baril ang isang driver ng NBI? Tsaka huwag na natin pag-usapan kung driver siya. Volunteer daw eh. Again, another pronouncement by him. I don't even know where to begin, Master Judea, kasi binigyan mo ng baril yung volunteer na hindi daw niya Pinahawak lang daw, pinahawak. hindi naman daw niya kontrolado yung hawak niyang baril. It is at least clear yung kanyang lack of a coherent story. No? So at least, at the very least, yung character niya pwede nating i-judge. At nagsalita na rin yung asawa ng driver na wala talagang baril yung asawa niya. Hindi daw talaga nagkadala ng baril yun. So, ibig sabihin, nung nagkataon na nangyari yun, may nagbigay talaga ng baril kung sakaling totoo yun. Bawal yun, walang lisensya siya. Bawal yun. Hindi ka pwede magawa, wala ka lisensya. Hindi, meron daw pinagbitbit. Yun ang dahilan nila eh. Inutusan lang pagbitbit. Yung baril. Violation pa rin yun ng Illegal Firearms and Ammunition Act. Violation pa rin yun. Di ba may bagong license yung taga-bitbit? Kaya lang, attorney, isa sa mga lagi sinasabi na huli daw, kasi bumalik, kinuha yung bag. Yung tactical bag. Tactical bag. May balita, ewan ko kung totoo ito, i-confirm mo na lang, may mga ID daw doon sa bag.
Totoo ba yun na may ID ng mga NBI dun sa bag? Hindi ko pa kasi nakikita, pero pareho lang siguro tayo na naririnig na balita. Pero bakit hindi natin pinupukusan, pagtuunan natin ng pansin, yung fact na pinaputok yung baril? Huwag muna natin pag-usapan kung sino siya o kung ano man. Basta the point is, he was acting apparently on the instructions of the NBI. He was with them. They do not deny his participation. They do not deny that he was accepting directions from them. So, in effect, siya at that time was acting under the control and supervision of the NBI. So kung kanino man yung baril na yun, separate na kaso na yun. Ang nagpaputok ay isang tao na kontrolado nung NBI. Sagot nila yun. Pero sabi ng presidente, hindi daw ito gobyerno kung sino man daw yung nagpaputok dyan. Kung Senate side yan, government pa din yan. Kung NBI side, government pa din yan. So sino yung tinutukoy niya na hindi gobyerno? Baka ewan ko kung anong multo na po yung... Alam ko, Ghost NBI. Kasi uso Ghost ngayon, di ba? Ghost Blood Control. Ito, Ghost NBI. Ito po, ang lahat po ng nababalitaan natin, puro second-hand information. Let me give you first-hand. Kami po ay nakakulong dun sa kwarto ni Senator Bato kagabi. Hindi na namin alam ang gagawin, no? Nanggaling kami dun sa kwarto ni Alan Cayetano, sa second floor kasi yan. Nung dumating na si Secretary John Vic, nag-provide siya ng escort para makapunta kami sa kanya-kanyang kwarto kasi ang sisikip na dun sa mga kwarto, no? Nakapunta kami at kinulong kami, lockdown kami sa kwarto ni Top. Pagtingin namin, doon sa, may biranda yan kung nakapasok na sa Senate, no? May mga nakita kaming tao doon na nagpapasok-pasok pa rin doon sa GSIS. Binidyohan namin ni Atty. Torion. Flashlight. Oo, may flashlight. Apparently, still trying to find ways in or something. May NBI. Tinawag kaming sinungaling ng mga kung sino-sinong media. They denied it at first, tapos sasabihin na nila na totoo, pero puro ganon, di ba? First-hand information na namin Dininay nila yun. Sabi nila, walang Dininay nila. NBI, nandito kami sa fellowship. If you notice, i-attempt muna nila na i-debunk eh. Pero pag sila ay napahiya na, pepektusan nila ng konti, pero sila pa rin yung panalo. Pero ito, may first-hand information na ako. Ako mismo nakakita, kitang-kita ko po with my own eyes, NBI. So, wag niyo po kaming sisihin. Nakita niyo po Hindi ba? NBA, ha? Hindi. Kasi minsan baka NBA yan. May number 33 sa likod. Hindi kaya NPA. Hindi din. Attorney, meron silang bagong narrative ngayon na sinasabi nila, ito daw yung nangyari dito, parang pakulo lang daw to ni Senator Cayetano. Para makatakas. Oo. Ikaw, nandun ka doon sa loob nung Senado. Can you explain your experience mo? Paano natin i-debunk yung sinasabi nila na kasi si Trillanes din nagsimula niyan na pasimuno ng ng ni Cayetano para yung simpatya mapunta sa kanila. Alam nyo, noong araw, nagbibigay pa ako ng konting benefit of the doubt dyan kaila Trillanes, kaila Matibag, kasi iniisip ko, baka political lang yan. Pero ito, these are outright lies. Kasi, nandun ako mismo. Katabing-katabi ko si Alan Peter Cayetano nung narinig namin yung mga putukan. Kala nga nila fireworks eh. Ako pa nga yung unang pumunta sa bintana. Tinignan ko, hindi fireworks yan eh. Kasi shooter yung tatay ko dati. Alam ko, tunog ng baril eh. Sabi ko, hindi pa putok pa. May sumisigaw na. Sabi ko, mukhang wakas ko na to. Kawawa naman yung baby ko. Yun ang una kong iniisip talaga eh. Nakita ko yung mukha ni Senator Alan Cayetano na sincere, totoong gulat. Yung tipong, okay. What should we do? He was trying to remain his normal, calm self. Pero totoo siyang nataranta ng konti. Si Senator Pia, nakita ko nakikipagsigawan kay Matibag sa telepono. Nakita ko po yun. Lahat po yan first hand. So, Narinig mo din yung sinigawan siya? Narinig ko. Hindi ko dinig yung sigaw kasi siyempre telepono eh. Pero nakikita ko yung reaction niya na sinabi niya, ikaw kaya ang bumahin. Gumanon siya eh. Tapos ni-report niya pagbaba. Can you imagine kung ano itong sinabi ni Matibag sa akin? Something like that, no? So, madalas po kasi tayong lahat ay mga popcorn na peanut gallery lang tayo sa mga balita. Pero ito po, hindi yung gano'n. Iba yun. Ibang-show yun, ha? Oo, hindi. In the original sense, no, na pa tayong mga bystander. Okay na, coach? Pero ito, hindi po kami bystander. Biktima kami nung Senate attack. So, para nila isisi, victim shaming po yan. Victim blaming, victim shaming. Ano pa ba ang mga terms ng mga bata ngayon? Lagi nilang ginagamit yung mga victim shaming. Diba? Yan po, I can assure you mga kababayan, sa mga kaibigan ko po na kahit paano nag-iisip pa, at least on this account, hindi po totoo yung sasabi nila. Hindi po yan stage ni Bato, hindi yan stage ni Alan. I was there, I can tell you with a straight and honest face, hindi po nila kagagawan yan. Wala namang tumili na senador.
Meron siguro. Yung mga babae. Yung mga babae. Kasi tumili Di ba? yung isang reporter doon, tumitili talaga nung nagkaputo. Gumagano na. Doon pa ba sila, Aray ko. May gumaganon pa. Hindi, tinatanong. Alam nyo, again, we are not casting aspersions. These have been publicly declared by the Senate President. No? Na napag-alaman naman namin talaga na may 4 na senador. At that time, 4 pa yung bilang niya eh. Na napagsabihan talaga na get out of there. These are official reports to them, no? Or I don't know if official, pero real reports to them. So, paano ka namang hindi mag-iisip ng kahit paano na konting suspicion ba? Can you name that 4 senators? Hindi, lumabas naman na sa media eh. At least yung mga umuwi. 4 dun sa mga umuwi. At saka nakakagulat nga doon, Banat Bay, Tito Soto, magdadrive ng sasakyan niya, palabas. Nilikon ko sa sabi ko. Ay, even if, pero magano yan, may driver yan. Sabi nga nila sabi lang nila na baka wala pa yung driver niya, dinrive niya na palabas Hindi, yung driver niya, hiniram ng NBI. Pwede. Hindi, joke lang. Nag-volunteer, baka nag-volunteer yan, baka nag-volunteer. Biro lang po, biro. So, attorney, halos, Rich, eh. halos 10 to yung umuwi na mga senador. So, etong sa 10 to, 4 dito. Daw, again, ang sinasabi ko po, we have to be very clear here. Lahat ito ay unverified. At puro minority. Puro minority. Pero again, unverified Pero reports yan. sabi rin ni Senator Queta, pati si Senator Loren, sinabihan pero nanatili. Di ba? Sinuotan pa nga daw ng pinapasuot pa daw ng bulletproof Bulletproof, vest si si Amy. In fact, ang balita ko, may mga iba sa kanila na hindi naniwala. Kasi parang it's too fantastic to be true. No? So, totoo pala. Pero si Senator Alan, I can assure you with my first hand na experience sa kanya, gulat na gulat siya.